Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Ladies, ito ang gawin mo para hindi ka matiis ng lalaki. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, eto yung pag-iwas. Ito yung magandang technique na para kang nagpapakipot, di ba? Pero hindi naman labis, okay? So, alam nyo kasi ang lalaki, kapag yan ay nakikita niya na nahihirapan siya sa pagpapapogi sa iyo, pagpa-impress sa iyo, lalo yang nagpupursige, nanggigigil lalo yan na bakit ganyan. Pero ang ganyang technique, napakahusay yan para mas lalong magsusumikap. Talagang hindi na siya makakatiis sa mga pinaggagawa mo sa kanya. Yung pakikitungo mo na yan, mas lalo siyang nata-challenge. Okay? Hindi niya matiis na basta na lang ganyan ang ginagawa mo sa kanya nang walang explanation, di ba? Kasi pakiramdam ng lalaki na yan ay qualified naman siya, di ba? Na confident siya sa mga binabalak niya sa iyo, di ba? So ladies, huwag kang masyadong magpakita ng interest dyan. Kapag nanliligaw yan, kapag nagpapapansin yan, medyo cool ka lang. Pigilan mo ang sarili mo, okay? Sigurado na ang lalaki ang gagawa ng paraan para mapalapit sa iyo, para puntahan ka, mas magsusumikap pa yan. So ayan po, ang number 1. Number 2, eto, yung bitinin mo siya. Paano? Anong gagawin? So example na lang, kunwari, nag-meet na kayo or nag-usap na kayo, di ba? Ipakita mo doon sa pagkakataon na yon na masaya ka, na nakikinig ka sa mga sinasabi niya. Ipakita mo rin na interested ka sa kanya. And then, all of a sudden, pagkatapos ng pagkakataon na yon, ng meeting na yon, bigla kang maglalaylo or mawawala. Hindi magpaparamdam sa kanya. Sa mga ganyang pagkakataon o gagawin mo, ang lalaki talagang mapapahasil yan. Kasi buong akala niya okay na eh. Di ba? Naka-first base na siya sa kanyang pakiramdam. Kumbaga, magfa-follow up na. Ang akala niya ay tuloy-tuloy na yung mga ganong setup, mga pag-uusap ninyo. Pero dahil biglang nawala ka, biglang kinat off mo ulit yung mga ganyang usapan or meeting or yung communication ninyo, ang lalaki na yan ay hindi maintindihan, hindi na siya mapakali, hindi siya papayag na ganun-ganun na lang. Di ba? So, ang gagawin niya ngayon is talagang gagawa ng mga paraan para malaman kung ano ang nangyayari or magfa-follow up siya sa iyo. Maaring pupuntahan ka, maaring yung mga lines of communication ay gagawin niya para magkaroon ng connection sa iyo. Basta lahat-lahat ay ginagawa niya dahil hindi niya matiis na ganun-ganun na lang. Okay? Siyempre, nabitin mo siya eh. Parang iniwan mo siya na nakasabit doon. Tapos hindi na siya makagalaw. Ganun yun. Bitin na bitin literal. Diba? So ladies, isa yan sa mga magandang technique para ang lalaki ay talagang literal na maghahabol sa iyo yan kapag ganyan ang ginawa mo. So ayan po ang number 2. Number 3, eto, yung napakasaya mong kasama. Talagang ito yung kapag kasama ka ay ang saya ng araw. Ang buong maghapon ay maaliwalas, nakangiti, nakatawa. Kapag hindi na kayo magkasama, nalulungkot na yan. Kasi ang nagpapasaya sa kanya ay ikaw. At kapag hindi kayo magkasama, tanging yung isipan niya ay nasa iyo nakafocus. Iniisip ka niya. At yung mga alaala ninyong dalawa, yun ang laging paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kaya ladies, kapag gusto mo na laging sabik sa iyo ang lalaki, hindi ka matiis na hindi makasama, sinisiguro mo na ang saya ng bonding ninyo, ng pagkakataon na kayo ay magkasama. At yan ang laging namimiss ng lalaki kapag wala ka na sa eksena. Okay? So ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung inuunawa mo siya, pinapakinggan mo siya. Alam niyo, ang lalaki, kapag ganyan ang pakikitungo mo sa kanya, na nararamdaman niya na
bawat mga sinasabi niya ay nakikinig ka, attentive ka sa kanyang mga sinasabi, at nararamdaman niya yung pag-unawa mo. Example na lang, tuwing magkasama kayo, may mga sinasabi siya, mga ino-open up siya na mga random na mga bagay-bagay. Nakikita niya na napaka-attentive mo. Ang ganyang mga ginagawa mo, nagpapakita na interesado ka rin sa kanya, na gusto mo ang mga sinasabi niya. At kapag ganyan ang nakikita ng lalaki sa iyo, nako, sobrang mas mai-inlove yan sa iyo. Kaya kapag hindi na ulit kayo magkasama, namimiss ka na agad-agad. Kaya kapag wala ka ulit sa tabi niya, hindi kanya matiis. Gusto kanya ulit makita at makasama. Okay? So, yung simpleng pagpapakita ng interest sa pamamagitan ng pakikinig sa mga sinasabi niya, na meron kang pang-unawa sa mga nararamdaman niya, sapat yun para lagi kang mamiss ng lalaki. Gagawa yan ng mga paraan para magkita kayo ulit. Number 4. Number 5, eto yung meron kang sariling paninindigan. Meron kang sariling pag-iisip, may sarili kang say, may opinion ka sa mga bawat pag-uusap, pagpapalitan ng puro-puro, walang tumataas ang boses, di ba? Kapag kayo ay nagpapalitan na ng mga kaalaman, mga ideas, opinion, doon makikita na ikaw na babae ay malalim ka rin. Meron kang sariling say sa mga bagay-bagay na hindi ka pwedeng basta na lang utos-utusan or basta na lang dinidiktahan. Alam nyo, ang ganyang babae na may paninindigan, hinahangaan ng lalaki yan. Kapag ganyan ka, sigurado na yun ang isang bagay na mag-turn on ang lalaki sa iyo. Kaya para iwas abuso at mas lalo kang hahangaan ng lalaki, ipakita mo na meron kang sariling pag-iisip, meron kang paninindigan, sigurado na mas hahangaan ka at hindi ka matiis na i-pursue ng lalaki na yan. Number 5. Number 6, eto yung ginawa mo na ang the best mo. Saan? Di doon sa gawain ng magkarelasyon, di ba? Ito ay para na sa mga magkakarelasyon. Humahantong na sa ganung bagay, sa S, okay? Alam mo, pagdating sa aspeto na yan, kapag naibibigay mo yung kaligayahan sa lalaki, talagang napapasaya mo siya tuwing kayo ay nagkakasama, sigurado na hindi niya matiis na maulit-ulit ang sandali na yun. Kapag tayo ay kontento, nasisiyahan sa aspeto na yon kapag magkasama at ipinaparamdam ang pagmamahal natin sa bawat isa sa bagay na yun, sigurado na hinahangat uli natin na mangyari ang bagay na yon. So, we are looking forward na mangyari. Ganun din sa lalaki. At kapag talagang lagi siyang masaya sa iyo, sa bagay na yan, hindi niya matiis na magkasama sana kayo ulit. Yan ang isang technique para lagi kang namimiss ng lalaki. Number 6. Number 7, iparamdam mo na mahal mo siya. Ipakita mo. Alam nyo, ang lalaki, tigasin yan. Yan ay talagang muscular ang behavior niyan, ang personality niyan. Pero kapag ipinaparamdam mo yung pagmamahal mo yan, nagiging lambutin yan, ibig sabihin, nagiging malambot ang kanyang emotional side. Okay? At kapag ipinaparamdam mo, ipinapakita mo sa lalaki na talagang mahal na mahal mo siya, yun ang isa sa pinaka-powerful na emotion na magdidikta sa lalaki na ito na ang babae na dapat maging akin. So sa pagkakataon na hindi ka kasama, yun na ang pinaka-powerful na force at hindi ka matiis na hindi ka makasama. Okay? So yun na yung love. Okay? Kapag ganoon, talagang lahat ng paraan ay kanyang gagawin para maging kayo, para magkasama kayo. Number 7. So, ayan po ang ilang mga pwede mong gawin para hindi ka matiis ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,